Sinasabi nila na kapag mahal mo talaga ang isang tao, darating ang panahon na matutunan mong tanggapin na hindi lahat ng pagmamahalan ay nauuwi sa habang buhay. Pero paano kung sa araw na akala mong tuluyan mo na siyang nakalimutan, makakatanggap ka ng imbitasyon sa kasal niya? Paano kung kailangan mong harapin ang isang taong minsan mong tinawag na tahanan habang nakikita mong nangangako siya ng habang buhay sa iba? At paano kung sa mismong araw na iyon, makikilala mo ang isang taong hindi mo inaasahang magiging dahilan para muli kang umibig? Ako si Nico, 27 taong gulang, at hindi ko kailanman inakala ng isang simpleng wedding invitation ang magdadala sa akin sa isang bagong simula. 3 taon na ang nakalipas mula nang magkahiwalay kami ng ex-boyfriend ko. Sa loob ng 3 taon, ginawa ko ang lahat para makalimutan siya. Binura ko ang lumang litrato namin. Itinago ko ang mga regalo niya at pinilit kong huwag nang balikan ang mga lugar na dati naming pinupuntahan. Hindi naman naging madali, pero unti-unti kong natutunan kung paano mabuhay nang wala siya. Akala ko sapat na ang 3 taon para tuluyan nang mawala ang anumang nararamdaman ko. Hanggang isang araw, dumating sa bahay ko ang isang eleganteng sobre. Hindi ko agad binuksan. Ilang minuto ko lang yung tinitigan habang nakahawak ang 2 kamay ko sa sobre. Kahit hindi ko pa nakikita ang laman, parang alam ko na kung ano iyon. Nang tuluyan ko itong buksan, bumungad sa akin ang isang wedding invitation. At nang mabasa ko ang pangalan ng groom, biglang bumigat ang buong katawan ko. Siya yon, ang taong minahal ko ng higit pa sa sarili ko. Ang taong minsang nangako sa akin na hindi niya ako iiwan. Ngayon, ikakasal na siya sa iba. Hindi ko alam kung bakit ako inimbitahan. Baka gusto lang niyang maging maayos ang lahat. Baka gusto lang niyang ipakita sa akin na naka-move on na siya. O baka simpleng invitation lang talaga yon at wala itong anumang kahulugan. Pero kahit anong dahilan pa yon, alam kong hindi magiging madali para sa akin ang pumunta sa imbitasyon na yon. Ilang araw kong pinag-isipan kung pupunta nga ba ako. Ilang beses kong inilagay ang sitwasyon sa basurahan at ilang beses ko ring itong kinuha. Sa huli, nagdesisyon akong pumunta. Hindi para sirain ang kasal. Hindi para bawiin siya. At lalong hindi para ipakitang hindi pa ako naka-move on. Gusto ko lang magkaroon ng closure. Gusto ko lang makita siya sa huling pagkakataon at sabihin sa sarili ko na tapos na talaga ang aming kwento. Dumating ang araw ng kasal. Nagsuot ako ng simpleng itim na suit at ilang minuto akong nakatayo sa harap ng salamin bago tuluyang umalis. Habang papunta ako sa venue, paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na magiging okay lang ako.
Ngunit nang makarating ako roon at makitang napakaraming tao, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Mas lalo itong bumilis nang makita ko siya. Nakatayo siya sa malayo. Nakangiti habang kinakausap ang ilang bisita. Mukha siyang masaya. Napakasaya. At iyon ang pinakamasakit na bahagi. Dahil kahit wala na ako sa buhay niya, nakita kong maayos na maayos ang buhay niya. Huminga ako ng malalim at umiwas ng tingin. Tapos na, Nico. Bulong ko sa sarili ko. Hindi na siya sa'yo. Lumayo ako sa mga bisita at pumunta sa balcony. Kailangan ko ng ilang minutong mag-isa habang nakasandal ako sa railing at pinagmamasdan ang mga ilaw sa paligid. Pilit kong pinipigilan ang mga alaala na bumabalik. Hindi ka mukhang masaya. Napalingon ako. May isang lalaking nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Matangkad siya. Maayos ang suot. Naka-dark suit at may nakaka-relax na ngiti sa mukha. Hindi ko siya kilala. Ganun ba ka-obvious? Tanong ko. Bahagya siyang natawa. Medyo. Napangiti ako kahit ayaw ko sana. Lucas? Sabi niya habang inabot ang kamay niya. Ikaw? Saglit kong tiningnan ang kamay niya bago ko iyon kinamayan. Nico, I'm Nico. At sa simpleng pagpapakilalang iyon, hindi ko alam na may isang bagong kabanata ang nagsisimula sa buhay ko. Hindi ko rin alam na ang lalaking kaharap ko ay isa ring ordinaryong bisita. Dahil si Lucas pala ay isa sa pinakamalapit na kaibigan ng taong pinuntahan ko sa kasal na iyon. At sa gabing iyon, habang nakatingin ako sa lalaking hindi ko palubos kilala, hindi ko alam kung bakit sa unang pagkakataon, matapos ang 3 taon, hindi na ang ex ko ang iniisip ko. Hindi ko alam kung bakit mas naging madali para sa akin ang huminga nang makausap ko si Lucas. Ilang minuto lang kaming nag-usap pero parang nawala sandali sa isip ko ang dahilan kung bakit ako naroon. Hindi niya ako tinanong kung bakit malungkot ako. Hindi rin niya ako pinilit magsalita tungkol sa ex ko. Sa halip, kung ano-anong simpleng bagay ang pinag-usapan namin. Nagrereklamo siya tungkol sa dami ng bisita. Nagbiro tungkol sa pagkain at sinabi pang mukhang mas kinakabahan pa ang mga bisita kaysa sa mismong groom. Hindi ko napigilang matawa. Mukhang hindi ka naman close sa groom, sabi ko. Ngumiti siya bago sumagot. Close kami. Matagal na. Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung bakit biglang bumalik ang kaba ko. Sagot ko lang. Kaibigan mo pala siya. Tumango si Lucas at hindi na nagtanong pa. Maya-maya, may tumawag sa kanya mula sa loob ng reception hall. Lucas? Napalingon siya at nakita niyang kumakaway ang isa sa mga bisita. Teka lang ha,
Kailangan ko nang bumalik. Sabi niya. Tumango naman ako. O sige, okay lang. Bago siya tuluyang umalis, umarap siya sa akin at ngumiti. Sana makita pa kita bago matapos ang gabi. Hindi ko alam kung bakit tumatak sa akin ang simpleng linyang iyon mula sa kanya. Pagbalik ko sa loob, sinubukan kong umiwas sa kanya. Hindi dahil ayaw ko siyang kausapin, kundi dahil ayaw kong maging komplikado ang lahat. Nandun ako para sa closure. Ayaw kong magkaroon ng ibang bagay na kailangan kong isipin. Pero parang hindi ganon kadali. Ilang minuto lamang ang lumipas nang makita ko siyang muli sa kabilang bahagi ng hall. May hawak siyang 2 baso ng inumin at diretsyo siyang lumapit sa akin. Akala ko umiiwas ka. Sabi niya. Hindi pa. Inabot niya sa akin ang isang baso. Para sa taong mukhang kailangan ng konting pampalakas ng loob. Napangiti naman ako. Hindi naman ako umiinom kapag malungkot. Good, sabi niya. Kasi juice lang yan. Napatawa na lang ako ng malakas. Ang corny mo naman. Pero natawa ka. At doon ko napagtanto na tama nga siya. Habang tumatagal ang gabi, mas lalo kaming nag-uusap. Nalaman kong mahilig siya sa kape. Naayaw niya sa sobrang matatamis na pagkain at palagi siyang late matulog dahil sanay siyang magtrabaho hanggang gabi. Hindi ko alam kung bakit ko sinagot ang lahat ng tanong niya. Siguro dahil sa unang pagkakataon ng gabing iyon, may taong hindi tumitingin sa akin bilang ex ng groom. Para kay Lucas, ako lang si Nico. At ang pakiramdam na iyon ay kakaiba para sa akin. Nang magsimula ang reception program, nakaupo kami sa magkatabing mesa. Sinubukan kong huwag tumingin sa groom, pero hindi ko maiwasang makita siya paminsan-minsan. Sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko may kurot sa dibdib ko. Napansin yun ni Lucas. Gusto mo bang lumabas ulit? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Kasi mukhang kailangan mo ng hangin eh. Hindi ko alam kung bakit siya nag-aalala, pero tumango ako. Lumabas kami sa garden. Tahimik doon, malayo sa ingay ng resepsyon. May minahal ka na bang sobra? Bigla kong tanong. Hindi ko alam kung bakit iyon ang naitanong ko, pero sandali siyang nanahimik bago sumagot. Oo naman. Masakit? Sobra. Napatingin ako sa kanya. Nakalimutan mo na? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi mo naman kailangang kalimutan ng isang tao para matutong magmahal ulit. Hindi ako nakasagot. Pagkatapos ng kasal, nagpaalam kami sa isa't isa. At akala ko, doon na matatapos ang pagkikita namin. Pero kinabukasan, habang umiinom ako ng kape sa bahay, nag-vibrate ang cellphone ko at isang unknown number ang nag-message. Nakauwi ka na ba ng maayos kagabi? Hindi ko alam kung siya ang nakakuha ng number ko, pero sa halip na magtaka, napangiti na lang ako. Hindi ko rin alam kung bakit pero mabilis ako nag-reply. Oo. Ikaw? Ilang segundo lang nag-reply siya.
Okay din. Free ka ba mamaya? Tiningnan ko ang screen ng ilang minuto. Hindi ko alam kung tama bang pumayag ako. Pero sa pagkakataong iyon, hindi ko naisip ang ex ko. Ang naisip ko ay si Lucas. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag na makipagkita kay Lucas. Siguro dahil gusto kong malaman kung bakit parang ang dali kong maging komportable sa kanya. O baka dahil gusto ko lang na maramdaman na may bago namang nangyari sa buhay ko pagkatapos ng ilang taon na puro nakaraan ng laman ng isip ko. Nang araw na yon, nagkita kami sa isang maliit na coffee shop na malayo sa lugar kung saan ginanap ang kasal. Pagdating ko, nakaupo siya sa tabi ng bintana at may 2 tasa ng kape sa mesa. Akala ko hindi ka na pupunta. Sabi niya nang makita niya ako. Bakit naman? Tanong ko. Kasi parang pinagsisisihan mo kagabi. Umiling ako at umupo sa harap niya. Hindi naman. Ngumiti siya. Good. Simple lang ang pagkikita namin pero hindi ko namalayan na lumipas ang halos 2 oras habang nagkukwentuhan kami. Hindi namin pinag-usapan ang kasal. Hindi rin namin pinag-usapan ang ex ko. Para bang pareho naming alam na may mga bagay na hindi kailangang banggitin. Pagkatapos noon, naging madalas ang pag-uusap namin. Minsan, siya ang unang nagbe-message sa akin sa umaga. Minsan naman, ako ang unang nagtatanong kung kumain na siya. Unti-unti, nasanay na ako sa presensya niya. Kapag may magandang nangyari sa araw ko, siya ang una kong pagsabihan. Kapag pagod ako, sapat nang marinig ko ang boses niya para gumaan ang pakiramdam ko. Nakakatakot isipin pero parang unti-unti na akong naging independent sa kanya. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa phone, bigla niyang sinabi, Nico, may gusto akong itanong. Ano yun? Bakit ka pala pumunta sa kasal? Tahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Dahil ex ko yung groom? Diretsahan kong sinabi. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Alam ko. Napakunot ang noo ko. Ha? Alam mo? Hindi ko alam noong una. Pero nalaman ko pagkatapos. At hindi mo sinabi? Ayokong maging awkward para sa'yo. Hindi ko alam kung mainis ba ako o matutuwa. Sa halip na husgahan ako, pinili niyang manahimik. Ilang araw pa ang lumipas at naging mas malapit kami sa isa't isa. Isang gabi, niyaya niya akong mag-dinner sa labas. Habang naglalakad kami palabas ng restaurant, biglang bumuhos ang ulan. Tumakbo kami papunta sa ilalim ng isang maliit na waiting shed habang nagtatawanan. Basang-basa ang buhok at hindi ko napigilang matawa sa itsura niya. Ano? Tanong niya. Wala. Nakakatawa ka kasi. At least, napapangiti kita. Bigla siyang tumigil. Nawala ang ngiti niya at diretso siyang tumingin sa akin. Actually, yun talaga ang gusto kong mangyari. Hindi ko alam kung bakit biglang naging tahimik ang paligid. Anong ibig mong sabihin?
Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Gusto kitang mapangiti, Nico. Hindi lang bilang kaibigan. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako nakapagsalita. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganoong klaseng pag-amin. At ang mas nakakatakot, hindi ko gustong tumakbo palayo. Lucas? Mahina kong sambit. Hindi ko hinihingi na sagutin mo ako ngayon. Dagdag niya. Gusto ko lang maging honest. Tumingin ako sa kanya. At hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. May parte sa akin na gustong sabihin na hindi pa ako handa. Pero may isa ring parte na gustong malaman kung saan kami maaring humantong. Nang gabing yon, hindi agad ako nakatulog. Paulit-ulit kong inisip ang sinabi niya. Sa unang pagkakataon matapos ang 3 taon, may taong nagsasabing gusto niya ako. Pero ang problema, hindi ko pa rin alam kung tuluyan ko na bang mabitawan o nabitawan ang nakaraan. Kinabukasan, habang nagkakape ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa ex ko. Nico, kailangan kitang makausap. May bagay akong dapat sabihin sa'yo tungkol sa dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Matagal kong tinitigan ang message. Akala ko tapos na ang nakaraan. Pero parang hindi pa pala. Hindi ko alam kung bakit ko piniling makipagkita sa ex ko. Siguro dahil matapos ang message niya, bumalik ang lahat ng mga tanong na matagal kong pilit kinalimutan. 3 taon akong nakipaghiwalay. 3 taon akong naghintay ng paliwanag. At ngayon, bigla itong gustong ibigay. Nagkita kami sa isang tahimik na restaurant. Nang makita ko siya, kakaiba ang pakiramdam. Dati, sapat nang makita ko ang mukha niya para sumakit ang dibdib ko. Pero ngayon, may lungkot na lang. Bakit mo ako iniwan noon? Diretso kong tanong. Napabuntong hininga siya. Hindi dahil hindi na kita mahal. Napatingin ako sa kanya. Pinento niya ang tungkol sa pressure ng pamilya niya at sa mga problemang kinakaharap niya noon. Natatakot siyang piliin ako dahil ayaw niyang masira ang buhay ng mga taong umaasa sa kanya. Kaya pinili niyang mawala sa buhay ko nang walang paliwanag. Akala ko kapag iniwan kita, magiging mas madali para sa iyo, sabi niya. Napatawa ako ng mapait. Hindi naging madali. Alam kong may bahagi sa akin na nasaktan sa narinig ko. Pero iba ang sakit ngayon. Hindi na ito kagaya ng dati. Pag-uwi ko agad kong naisip si Lucas. Naalala ko ang pag-amin niya, ang mga tawanan namin, at kung paano niya ako trinato na parang wala akong kailangang patunayan. Pero may isang bagay akong hindi maalis sa isip ko. Alam ba ni Lucas ang lahat ng ito? Kaya tinawagan ko siya. Lucas, may kailangan kong itanong. Sabihin mo. Alam mo ba kung bakit kami naghiwalay? Mahabang katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, alam kong may bagay siyang hindi sinabi sa akin. Nico, mahina niyang sagot. May mga bagay akong alam pero hindi ko alam kung ako lang ba.
ang dapat magsabi sa'yo. Biglang nanlamig ang mga kamay ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi siya sumagot agad. At doon ko naramdaman na baka may taong ang taong nagsisimula kong pagkatiwalaan ay may tinatago rin palang lihim sa akin. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang malaman na may alam si Lucas tungkol sa nakaraan ko o ang maramdaman na baka pati siya ay mawawala sa akin. Buong gabi akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi niya sa telepono. May mga bagay akong alam. Ilang salita lang iyon pero sapat na para guluhin ang isip ko. Kinabukasan, nagpasya akong pumunta sa kanya. Hindi ako pumunta para makipag-away. Gusto ko lang marinig ang buong katotohanan mula sa kanya. Nakita ko siya sa isang maliit na cafe kung saan kami unang nagkita pagkatapos ng kasal. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Nico, hindi ako umupo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tumingin siya sa akin ng matagal bago siya tuluyang nagsalita. Dahil hindi ko gustong isipin mong nilapitan kita dahil alam kong nasaktan ka. Napakunot ang noo ko. Hindi ko naiintindihan. Huminga siya ng malalim. Kaibigan ko siya. Alam ko ang ilan sa mga pinagdadaanan niya noon. Alam kong may pressure sa kanya ang pamilya niya. Pero hindi ko alam ang buong detalye. At nang makilala kita, ayaw kong gamitin ang nakaraan mo para mapalapit sa'yo. Unti-unti kong naramdaman na nababawasan ang bigat sa dibdib ko. Bakit mo ako nilapitan? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa akin ng diretso. Dahil gusto kita, Nico. Simple lang ang sagot niya pero parang iyon ang eksaktong salitang kailangan kong marinig sa loob ng 3 taon. Akala ko kailangan ko ng kalimutan ang nakaraan ko bago ako muling makaramdam ng pagmamahal. Pero habang nakatayo ako sa harap ni Lucas, napagtanto kong hindi pala kailangang burahin ang nakaraan para magkaroon ng bagong simula. Natakot ako. Amin ko. Sa akin? Sa sarili ko. Natatakot akong baka ginagamit ko lang ang nararamdaman ko sa'yo para makalimutan siya. Lumapit siya ng kaunti. At ngayon? Napayuko ako. Hindi ko siya iniisip kapag kasama kita. Tahimik siya. Kapag may magandang nangyayari sa araw ko, ikaw ang gusto kong tawagan. Kapag malungkot ako, ikaw ang hinahanap ko. At kapag iniisip ko kung sino ang gusto kong makasama sa susunod na taon, ikaw ang nakikita ko. Ngumiti siya. Sigurado ka? Tumango ako. Sigurado ako. Lumapit ako sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi ko naramdaman ang bigat ng nakaraan. Hindi ko kailangang tanungin kung bakit ako iniwan. Hindi ko na kailangang balikan ang mga pangakong hindi natupad. Nang gabing iyon, dumaan ako sa lugar kung saan ginanap ang kasal. Tahimik na ang venue. Wala na ang mga bulaklak at ilaw. Wala na rin ang mga taong nagsaya roon. Tiningnan ko ang lugar at napangiti. Akala ko nung una,
Pumunta ako roon para sa huling pahinga ng kwento. Kwento namin ng ex ko. Hindi ko alam na maging unang pahina ng kwento namin ni Lucas. Minsan dumarating ang closure sa paraan na hindi natin inaasahan. At minsan, ang taong makakatulong sa atin na tuluyang makaalis sa nakaraan ay hindi isang taong matagal nating kilala. Minsan stranger lang siya nung una. Isang taong nakilala mo sa isang lugar na ayaw mong puntahan. Isang taong nagtanong kung okay ka. Isang taong nagparamdam sa'yo na karapat-dapat ka pa ring mahalin. At para sa akin, si Lucas iyon. Sa kasal ng ex ko, doon ko siya nakilala. At doon din nagsimula ang pag-ibig na hindi ko kailanman hinanap. Pero naging dahilan para muli kong piliin ang sarili ko at ang pagmamahal. Ako, si Nico. At ito ang kwento kung paano natapos ang isang lumang pag-ibig at nagsimula ang isang bagong pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig at pagbasa sa kwento ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Lucas at Nico.